Tiyak magdadala sa inyo ng kasiyahan at mga impormasyon. Makisaya tuwing alas 8 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes sa Morning Balitaktakan. Palawakin ang kaalaman sa agrikultura tuwing alas 12:30 ng tanghali sa iAgri. Let's travel virtually sa mayamang probinsya ng Pangasinan sa Ganda Mo, Pangasinan. At alamin ang mga latest updates and happenings sa Luzon Headlines alas 6 ng gabi, Lunes hanggang Biyernes. Mapapanood kami via our Facebook live stream sa aming Facebook page na Regional News Group RNG Luzon at sa aming YouTube channel na RNG Luzon. Pwede ring i-rescan ang inyong mga television channels at hanapin ang channel ng RNG. Nakadepende ang channel number sa inyong location pero abot kami sa Northern Luzon. At huwag kakalimutang i-follow ang aming iba pang social media accounts like Instagram, TikTok, and Twitter na ang username ay RNG Luzon. At bisitahin ang aming website na rngph.com. Maraming salamat mga ka-RNG sa patuloy na pakikisaya at suporta. The views and opinions expressed by the host do not state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions and insinuations made by the host or guest do not reflect those of the show, the management, and the network. Good day everyone! Magandang araw po sa ating lahat. Kawis ay ako, gawis ay agaw, gawis ay Cordillera, gawis ay ifontok po sa ating lahat. Ayan, welcome po sa ating mga followers, sa ating mga taga-subaybay. Andito na naman ho ang iyong one and only Ifontok. At ngayon, marami tayong pag-uusapan. Yan. And first and foremost, Happy New Year! Happy Three Kings po sa ating lahat. Sana ho nag-enjoy nag-enjoy tayong lahat no sa long vacation, 'di ba? Christmas break, New Year, and lahat na no sa mga nag-vacation sa probinsya, sa city, and sa ibang lugar. I hope everybody enjoyed. And sa mga bibiyahe pa lang po at saka sa nasa biyahe na, ingat-ingat po sa ating daan. At ayan, ngayon dumakon muna tayo sa Alams Badis bago simulan ang Ayan! Alam ba natin na may mga organizations ang mga Cordillerans? And ang known dito is BIBAC. And ang meaning ng BIBAC is Benguet. B stands for Benguet, I is for Ifugao, B is for Bontok, A is for Abra, and K is for Kalinga, Apayao. Ayan, noon ho yun, nung hindi pa separated ang Apayao sa Kalinga. Pero ngayon, parang inano na nila yata yung BIBAC sa BIMAAC. So, ang BIMAAC is, B stands for Benguet, I is for Ifugao, M is for Mountain Province, A is for Apayao, the other A is for Abra, and K is for Kalinga. Ayon. So, andun na po lahat. Kasi noon ho, bakit daw yung BIBAC, walang Apayao, or let's say walang Baguio. Noon po kasi hindi pa po separated ang Apayao sa Kalinga. So, kung alam ho natin before, ang sinasabi is Kalinga, Apayao. Yon, iisang probinsya po yon. Pero, nung separated na po siya, separated na ang
Apayao sa Kalinga. And sa mga nagtatanong ho, bakit walang Baguio? Ang Baguio po is andun po sa Benguet. Ayan, mahahanap po ang Baguio City sa probinsya ng Benguet. Doon po natin makakita yan. So sa mga nagtatanong bakit walang Baguio, ay yun na po, andun sa loob ng Benguet. And of course, ngayong vacation, long holidays, no, marami tayong nakikita sa social media, sa tawag dito YouTube, Facebook page, sa TikTok, sa Instagram, and other social media, nakikita natin yung mga gatherings ng mga pamilya, clans, and other organizations or companies or group of friends. And I want to show you this group of Cordillerans in New York City, in USA. And they gathered together for the year-end party. And dito pinakita nila ang lahat-lahat ng mga sayaw ng Cordillerans. At dito rin nila showcase ang mga kultura ng mga Igorot. And panoorin ho natin ito. Good afternoon. I am making this video to promote our Igorot cultural heritage. In New York, any kakailian is encouraged to join Bibak. At Bibak, we hold parties where we sing, dance, and speak in our native tongue, in Igorot, Ilocano, or Filipino. But mostly, when Filipino immigrants from Benguet, Ifugao, Mountain Province, Abra, Kalinga, and Apayao come together, we usually speak in Igorot, and this is to relieve our homesickness. Because of course, at work, we usually speak English. We like to dance the balangbang, takik, boogie-boogie, Bendian, Pinanyuan, Ifugao, Benguet dances, and other Igorot dances and we do this in our native tapis, Bakgut, Wanus, or Bag. We do this to encourage our children to learn and not forget where their roots are. In doing the gangsa or patong, we also are trying to influence our second country, America, to see us as unique people, to understand our culture. This is important for cultural assimilation and for tolerance so that we can live harmoniously along with the other cultures that abound here in the States. I am making this video in my table, in my desk where I am working as a teacher. Sakun na si Viva Lynn Sawad from Alab, Tukukan, Bontoc Mountain Province. Ayun, napanood natin how they celebrate the year-end party ng mga Cordillerans. And of course, credit po kay tawag dito kay Ate Viva Lynn Sawad. She is a teacher, no? Teacher po siya sa New York. See, imagine, teachers, Filipino teachers, Cordilleran teachers are everywhere dito sa buong mundo. And of course, in line with that, our guest, makakasama natin ngayon, she is also a teacher. Pero before that, before natin papakilala ang ating guest, sa pagbabalik ng iFonTalk. I believe that we are not just the house of the people. More than that, I believe our representation is also the home of our people's aspirations.
Welcome back dito lang sa Ifontok. Ayan, balikan ko kanina, credit pala kay Ate Asmin Awichen yung sa video na yon kasi they are members of BIBAC and they yung gathering na yon is they called it Sulibao. Ayan, Sulibao 2024. Alright, so thank you so much sa ating mga kababayan, sa ating mga kakailian, sa mga co-Cordillerans po dyan sa New York City, USA. And of course, ladies and gentlemen, makakasama natin ngayon ang isang teacher, ang isang guro doon sa Thailand. And of course, she is a Cordilleran. She is an Igorot. Ladies and gentlemen, let's welcome Miss Maribel Carino. Ayun. Good afternoon. Meron ko. Hindi ko naririnig ang sarili ko. Good afternoon, everyone. Ayan. Kumusta naman si Ma'am Maribel? So far, okay naman po. Okay na okay pa. Kumusta ang May pa yun. Kumusta naman ang bakasyon dito sa Pilipinas? This is my first time after 7 years na nag-Christmas and New Year. Wow! Oo, dito sa So, Thailand. it's been a dito long... sa Pinas. Yeah. Oo, very long talaga. Oo. And ibang-iba. Kumusta naman ang feeling ng isang teacher OFW na ngayon lang magpapasko dito sa Pilipinas and dito sa sarili nating probinsya dito sa Baguio, no, after 7 years? Na-culture shock ako. Na-culture shock ako dito sa sariling bayan kasi doon sa amin. Wow. Doon sa wala ka talaga maririnig na caroling. Makakarinig ka lang ng Christmas songs pag nasa malls. Oh. Oo. Doon sa road ng address ko, road ng area namin. Makikita mo yung mga Christians kasi meron silang mga Christmas lights. Oh. Pero yung iba wala eh. Talagang wala. Walang nangangaroling. Walang babati sa'yo ng Merry Christmas and Happy New Year. Aha, yun naman ang pagkakaiba ng Thailand dito sa Pinas. Kasi ang dito sa Pilipinas, October pa lang, marami ka nang nakikitang Christmas light, 'di ba? And marami nang nag-set up ng Christmas tree. And of course, mga nagpe-prepare ng gifts. Naririnig na rin si Jose Marichan. Oo. Doon hindi talaga. Oo. Iba kasi ang ng Thailand, yung religion. Buddhist sila. Okay. So, kumusta naman being a teacher, Ma'am Maribel, doon sa Thailand? Okay talaga siya when it comes to salary, okay. Work related, very okay talaga. Hindi ka walang teacher sa Thailand na nagtatrabaho ng 24 hours a day and 7 days a week. Wala talaga. After work talaga. Oh, ilang hours naman ang working nyo doon sa Thailand? Nung nasa elementary and high school ako, talagang doon ka magta-time in, time out. So, basically 8 hours a day. Oh. Pero, nasa office, usually office or parang 20 hours teaching time. Okay. Pero ngayon, 2.5 days na lang a week ang trabaho ko. Oo. So, bali 15 hours. So, yung remaining days, wala nang pakialam sa akin ng school. Wala akong time in, time out din. Wow, yun ang maganda. Dapat yun ang i-adapt. Hello po. Diba? So, kumusta naman? Do you have group of friends na Igorot din or Cordillerans? Kumusta naman yung circle of friends nyo na Cordillerans? Actually, may group doon na Association of Cordillerans in Thailand na ang members ay umaabot ng 20 or more than 200 pero not all are teachers din. May may mga nagtatrabaho rin sa office, may mga engineers, may mga ganun din. Oo. And circle of friends, hindi lang po Igorot ang circle of friends natin doon. May iba rin. Kaso yung mga close friends ko talaga nilayasan na nila ako doon sa sa Thailand. Nagsibang bansa na rin po sila. Okay. Siguro umalis sila for greener pastures. For greener pastures and also for, magpapakasal. Oo, love nga life naman. din naman. Oo naman. Ma'am Maribel, matanong ko lang,
kumusta naman yung culture ng mga Igorot? Of course, sabi mo nga kanina may organizations ang mga Cordillerans or let's say Igorots. Kumusta naman yung kultura ng Igorot na dinala nyo doon sa Thailand? That's something to be proud of, kasi may mga yung ACT, Association of Cordillerans in Thailand, during the pandemic, hindi lang Igorots talaga ang natulungan nila. Actually, yung mga organizations ng other Filipino communities doon, medyo kinulang naman sila. Oh. Oo. And proud to say na yung organization natin, yung ACT, sa pamumuno ni Dr. Jeff Wilang from Abra, Wow. tayo naman ay nakatulong din sa ibang communities, ibang organizations. Ganon din naman yun. And when it comes to may binadang talaga. Doon mo mafe-feel na ang binadang natin as Cordillerans are very mafe-feel mo doon kasi kung may bakante sa school, Cordilleran ang wow. Kasi yung isip natin, sayang kung hindi natin kasama. Oo naman. Oo, kasi yung kahit hindi natin kilala, kahit hindi natin kapitbahay, yung closeness ng Cordilleran blood, it flows talaga. Oo naman. So kailan tayo ba? Oo. Ganon. Paano niyo Meron naman ganon talaga. pinapakita yung if ever, parang syempre may doubt ka, Cordilleran ba ito or hindi? Paano mo, nakikita nyo or nafe-feel nyo lang na, siguro ito kailian, parang ganon. No nagsaon. No nagsaon, no natangkan dyan sa unan. Woon. Amumun nga dyan, maririnig mo na yung yung hindi na siya when. Woon. Meron na siya yung hard ba? Meron talaga, meron na to. Oo, yun din ang natatanong natin sa mga OFWs pag dumarating. Kumusta mo DJ relationship yo or kas yung naamuan nga iso na Cordilleran? Di pa nagsauna. Ayun. So doon pala nakikita yung pananalita. Han nga dyan pa nagbadbado. Sa mga sa mga Cordillerans na pumupunta sa ibang lugar or sa abroad, paglapag pa lang nila ng eroplano, naka-jeans na yan naka-meril, alam mo na Igorot yan. Naka-leather din. Naka-leather din. Meron pa naka-leather talaga. Meron at meron. Sa Thailand, maong jacket talaga doon. Ay, maong jacket talaga. Hindi at talaga. Levi's pants pa rin. Lee or Levi's. Di ba? So, talaga nakikita pati di pa nagbadbado dahan yung maiyaw awan. Pati pa nagpagpag na. Very Robin Padilla da pa lang. Ay, wow. Nagtusong. Oo nga, bakit daw yung mga Igorot pag naglalakad, lalo na yung mga lalaki, parang Robin Padilla, mga matikas ba? True din naman. Oo. At saka doon mo maano na, nagsiga. Kahit nang siga-siga nila, maano mo na napaka-soft-hearted talaga ng mga Igorots. I swear. Oo. Diba? Soft-hearted talaga kahit yung pananalita nila is parang siga, pero yung puso, malambot. Wow. Very gentleman. Diba? Igorot talaga yon. Yes. Ayan. So, Mama Maribel, sa Thailand, do you encounter problems? Kayong mga Igorot teachers doon, do you encounter problems regarding teaching or inside the community? Kasi ibang lugar yun Pag teaching kasi for me sa mga schools na nag-workan ko, wala naman, wala talaga. Kasi first school ko I was with my sister. So kaming dalawa lang ang Pinoy doon. Tapos yung head namin si Dr. Tess Arate. Actually Dr. Tess is one of the highest paid Igorot Filipino in Thailand. Oh, really? Ay, shout out natin. Shout out po, Ma'am Tess. At tapos siya, sabihin ko lang, kung hindi siya ang nag-iisa, one of those Cordillera, or one of those Filipinos na naka-receive ng royal pin. Which means the prince, binigay sa kanya ng princess ng Thailand. Oh, really? Na pag binigyan ka ng ganon, talagang wow. Yes, that was 2010. Yung mga selected lang yung binibigyan. Oo, talaga.
parang naka-level na sila sa mga Thailand. Naka-level or- siya sa mga Prime Minister ng Thailand. Wow, Kasi ganun congratulations oo. po sa inyo. Kasi ganun ang mga nabibigyan ng royal pin talaga. 'Di ba? Mm-mm. Sana dito sa Pilipinas meron din, no? Oo. Para naman ma-boost yung ano mo. Yung confidence talaga ng ano. no? Oo, Mm-mm. kasi honestly yung mga teachers dito sa Pilipinas, they're shouting for the increase of salary. Kumusta naman yung mga Ayan na, napag-usapan na yung salary. Kumusta naman yung ano doon sa teachers, Cordilleran teachers doon sa Thailand? Wala namang problema when it comes to salary? Walang problema talaga when it comes to Wow. salary. Kasi, sorry po, DepEd ha. Pero comparing sa, sorry po talaga. Pero comparing sa ano, sa work and salary ng Mhm. Pinas, doon, malayo. Kasi doon talagang binabayaran kung anong trinatrabaho mo. Oo. And gaya nga na nasabi ko kanina, pagkatapos ng trabaho mo, tapos na ang trabaho mo. Hindi ka Wow. mag-uuwi ng trabaho mo. Nakikita natin yan dito, no? Hindi ka talaga mag-uuwi. Wow, sana mabigyan din ng mga pin lang yun, ha? Pero ang laki ng message. Oo. 'Di ba? True. Magandang example 'yon sa mga teachers, no? And of course, salot. Ayan na yung mga igorot words. True din. Salute po sa mga teachers diyan po sa Thailand. Ano kasi there are ilang 2,000 plus? More than 2,000 more than 200,000 Filipinos in Thailand. 200,000. Yes, Filipinos. Pero yun nga, yung may mga iba-ibang works din sila. May mga engineers and other stuff. May mga nanny tutors, may mga nagtatrabaho rin sa bahay na mas malaki pa ang sweldo kesa sa Wow. mga teachers dito sa atin. 'Di ba? Mhm. Grabe. Oo, very comfortable talaga doon. Kaya marami pa lang pumupunta doon. Oo. And of course, since maraming mga Pilipino doon, marami ding mga Cordillerans doon. Marami talaga. Kumusta naman yung, nabanggit mo kanina, Ma'am Maribel, kumusta naman yung binadang sa grupo nyo, sa inyo lang? Sa Bangkok kasi, may mga ano rin, may mga, uy, nagluto kami tiko, may ketoy Ganon. Tapos Oh. doon talaga yung, kahit na-stress ka that week, maaano mo na, ay, pupunta ako doon kasi, alam mo yung family, your Oo. family away from home is there talaga na, kahit hindi ka nila tulungan, yung feeling mo na mararamdaman din nila na, uy, I think, kailangan mo ng tulong. 'Di ba? Oo. Yun nga sabi ko, the Cordilleran blood flows talaga. Tama. Mm-mm. 'Di ba? So, yung mga when it comes also again sa mga problems, sinishare ba yung mga problema din ng isa't isa sa inyo? Pag there's gathering ng mga igorots? Meron din, meron. Pero syempre, hindi pa rin natin matatanggal yung Oo. Filipino thing. If you mind, Ma'am Maribel, ano ho yung mga problema na kinakaharap ng ating mga igorot teachers doon sa Thailand? Kasi may mga hindi lahat ng pumupunta ng Thailand or overseas ay kasing swerte ng iba. Oh. Oo. Kasi meron din yung nandun na kahit na nakailang float na siya ng resumes and everything, nakailang interviews na rin, wala pa rin talaga. Oh. Meron at meron yun. At meron din yung kararating mo lang kinabukasan, hired ka na. Meron yun. Oo, kaya hanapin mo yung, you have to find your way. Oo naman. Ganun talaga yun. I think yun yung pinaka-problema ng Cordillerans and other Filipinos in Thailand, no? Kasi hindi talaga ganun kadali. And working overseas is not a dream come true nga. Lagi kong sinasabi yan. Oo naman. Oo, kailangan ng tibay at lakas ng loob. Wow. Pag matanong natin, Ma'am Maribel, Oo. ilang years ka na sa Thailand? Kung susumahin, charing. Yung first season ko is 3 years. Tapos umuwi ako kasi gusto ko nga i-try dito. Oo. Tapos 5 years dito. Tapos bumalik ako doon kasi wala nga dito. Oh, sabi mo nga kanina, you have to find your ways. Diba? Yes, find your ways. Kaya parang 10 years, 10 or more than 10 years na. Wow, 'di ba? So paano naman yung mga kailian natin na pupunta doon na
parang bad luck sa kanila, wala silang pupuntahan, wala silang trabaho, do the organization or do the Igorot groups or the organizations help them? Yes. Actually, not only financially, no, pati accommodation talaga. Mhm. Open ang accommodation ng mga Cordillerans sa atin doon sa Thailand. Kasi kung wala dito sa area nito, may magtatawag sa other areas like pupunta ng countryside or other areas talaga ng mga probinsya ng Thailand. Uy, baka gusto mo dito, may pwede dito. Huwag ka lang talagang maarte. Kung maarte ka talaga, wala kang pupuntahan doon. Diba? 'Di ba? Napakaganda ng mga values or traits ng mga Cordillerans na yun nga, bintadang. Yun ang pinaka-importante. Kasi we have to, kailangan malaman natin na going abroad na mag-isa ka lang, of course, kailangan mo pa rin yung mga kailyan. True din. Diba? Oo, Yung talaga. kahit hindi mo kapamilya, basta alam nila na kailyan ka nila, 'di ba? Tutulungan ka nila. Oo. And yun ang isang ugali ng mga Igorots na palaging dala-dala nila saan man sila mapunta. Which is very, and very touching kasi sabi nga, you have to find your way, sabi nga ni Ma'am Maribel kanina, na kailangan din nating hanapin. Oo. Kasi hindi lahat. Kung saan ka tutungo. Tama, di ba? Kasi hindi lahat maganda yung patutunguhan mo. Di ba? And Ma'am Maribel, may mga pangalan ba ng organizations din? Like for example sa New York, yung pinakita natin kanina is BIBAC. And there are some also is BIMAAC. Doon naman sa Thailand. We have yun nga yung mother organization ng Thailand, ng Cordillerans in Thailand is Association of Cordillerans in Thailand, which was established like March of 2007. Oh, matagal na to. rin. Yun yung time na na may namatay sa Thailand. Tapos nakita nila, ay, ang dami palang Cordillerans. Diba? That was also started by Dr. Tess and si Ate Beverly from Mangkayan. Balakdaw. Oh. Tapos si Ate Marisa Agapito, Mangkayan din. Oh, di ba? Sila ang nag-start ng Association of Cordillerans in Thailand. So, shout out ho natin yung organization ng mga Cordillerans doon po sa Thailand. And this is Association of Cordillerans in Thailand. Di ba? Sana ho, marami pa po kayong matulungan na ating mga kakailyan. Kumusta naman yung binadang ninyo during the pandemic days? During the pandemic days kasi talagang may fund kasi ang association. Oh, really? Kasi may membership fee, may mga activities din na may fundraising activities din ang yung association. So, during the pandemic hindi naghirap yung association na yun. Wow. Hindi talaga naghirap yung ACT kasi yun nga, nakapondo. Before the pandemic, nakapondo na. Tapos yun na ang nagamit. Oo nga po kasi yung pandemic is worldwide. Hindi lang ho dito sa Pilipinas. Pero at least kasi sa inyo siguro, ayun nga, may pundunan. Hindi lang kayo siguro ang natulungan, pati yung pamilya nyo dito sa Pilipinas. Kasi hindi naman kami nawalan ng trabaho doon. So hindi rin na-stop yung hindi work. na-stop. Oo. Ang lang kasi, yung organization natin doon is very siya, laki ng tulong din lalo na pag may mga nagkakasakit. Oh. Sa medicals. Talagang mag-announce ka lang sa page na ganun, lalabas na yun. May mga na siya, online receipts na ng wow, donations. Very nice. Maganda yung ganun. Oo, talaga. Tawag dito black and white Black records. and white talaga, nandun lahat. Kahit na yung family nandito, yung dito ang may problema tapos yung family member ng ACT, talagang Wow. Oo. Ma'am Maribel, matalong ko lang. Sa field ng teaching ng mga yun nga, yung mga teachers, na-i-apply nyo ba yung tawag dito, yung word na inayan? Oh yes, oo naman. Oo, kasi parang inayan pa 'di ba? Parang nuhan mo nga trabahoon daytoy nga kwa. Inayan na.
sayang, very sayang naman. And when it comes to other other meaning ng inayan naman, inayan abos no, 'di ba? No. Oo. So Man, yes, aramid tas lawa. yeah. So luckily sa work ko ngayon, dalawa lang ulit kaming Pinoy, pero umalis na si Dr. Venus, nasa greener pasture na siya. Pero same same area. Ako na lang mag-isa na Pinoy. Mag-isa mo lang? Oo, sa Sa school. school. Mm-mm. So, ang doon, parang wala naman silang pakialam kung paano ka magturo eh. Oo. Ang ko lang doon nung sinabi ng kasi last November nag-sign ako ng 2 years contract. Recontract. Tapos sabi ng head na bakit sabi ng estudyante mo, you are an you're a friend, but more of an enemy. Wow. Yun naman sa akin, parang sa yung word na inayan no adi ka masurwan. Oo naman. And ay inayan abus no masayang na sa trabaho. 'Di ba Oo. parang so I have to be an enemy to you kasi kailangan mong matuto. Oo. At gagawin ko to kasi kailangan ko yung trabaho ko. Oo naman. Oo nga naman, no, inayan is very important. Yan. Hindi lang ho binadang ang dala-dala ng mga igorot doon sa abroad. Even inayan no word. Yeah. And marami pa tayong pag-uusapan sa pagbabalik ng Ifon Talk. I believe that we are not just the house of the people. More than that, I believe our representation is also the home of our people's aspirations. The office of Congressman Maximo Galon would like to greet each and everyone a Merry Christmas and a Happy New Year. Welcome back dito sa Ifon Talk. Ayan. At ipagpapatuloy natin ang word na inayan. Kasi nga ho, sa abroad, there are cases of depression, lalo na pag they are away from their families, no? Anxiety at iba't ibang mental illness. And napag-usapan lang namin kanina with Teacher Maribel, paano nila na-addressan yung mga ganitong sitwasyon in relation sa mga kaugalian ng mga igorots. Kasi alam naman natin, ang ganong pangyayari, yung mga suicide is very, cursing word dito sa Cordillera. And of course, sa ating igorot, no? And, ayun nga, Ma'am Maribel, yung napag-usapan natin kanina is about sa depression that cause, yung suicide na nagsimula sa depression. Kumusta naman yung mga Filipinos or let's say Cordilleras or Igorot? May mga issues ba ng ganon doon sa Thailand? Pag sa Cordillerans kasi wala pa akong nabalitaan. Kasi pag sa yun nga, yung sabi ko, very close talaga ang mga Cordillerans doon na kahit nasa probinsya ka. Meron ngang online dinner. Wow, really? Yes. Nakita ko yun sa isang friend ko na taga Bontoc. Ay, oh? Oo, nag-online Paano dinner. naman yung online dinner? Kumakain kayo Oo, kumakain sila. Tapos nakita, uy, ano yan? Online dinner. Ay, gano'n, Oo, sabay-sabay. Sabay-sabay sila na which is very maganda yun. Kaya so yung helping each other is not only through physical, pwedeng-pwede yun. Pwedeng-pwede kang tumulong or mag-give ng advice or mag-give ng advice through social media. Kasi very Actually, meron pang Line. Aside from Facebook, we have Line in Thailand na mas faster ang communication doon. So, giving advices is very, very easy. Oo. Kaya, maganda yun to ease naman yung
yung mga kailyan natin na, of course, ang pinaka number one na problema dyan is nami-miss nila yung separation anxiety. Oo. Yun ang pinaka big problem na i-encounter ng mga OFWs. At saka sa ating mga Cordillerans, napansin ko sa Thailand, no, sa mga close friends ko, hindi talaga uso sa amin yung, uy, kumusta ka na? Bakit doon talaga cut anya ti problema tatangan kung bumangon ka tananya pa lang aramidom yung mga ganun. So hindi talaga madadagdagan yung sama ng loob mo. Oo naman. Kasi nga 'di ba may kasabihan na yung mga igorot ops pag may problema kapi lang yan talaga. Oo. Sige bangon mo tayong tagurag kapi. Oo din. Ganon which is maganda yon. Maganda na i-apply natin sa mga kakailyan, no? Hindi lang ho sa Thailand and also sa ibang lugar, sa abroad, no? Kasi we all know, napakahirap mawalay sa ating mga pamilya. Oo talaga. Oh, 'di ba? So, eto Ma'am Maribel, may questions dito na na-prepare about culture, places and people. And pag-usapan muna natin ang people sa mga dito sa Cordilleran. Yung mga traits, ano naman yung magbigay po kayo ng mga traits kahit dalawa lang ho. Traits ng mga Cordillerans na gustong-gusto nyo at gusto nyong ituro sa mga estudyante nyo. Actually yung binadang. Yun talaga ang very important sa akin kasi sa mga estudyante ko ngayon kasi malalaki na sila, like engineering students sila. So every time na may lesson kami, nandun ako yung sa chuwai puan, like help your friend. Wow. Since Ma'am Maribel, baka pwedeng ibigyan mo kami ng example na paano mo yung ano ba yung language ng Thailand? Thai. Ayan. Yung paano mo sabihin sa kanila na let's help each other or yung binadang. Chuwai kan. Chuwai kan na. Nakriyan. Because hindi kasi ako ang ano ko kasi doon, if you speak Thai, that's one word, one Thai word, one baht. One sentence, 5 baht. Kaya hindi sila talaga hindi sila nagsasalita ng salita nila. Oo. Kaya, pero syempre kailangan pa rin na pag teacher, can I ask my friend? Oh, di chuwai puan. Help your friend. Chuwai is help, friend is puan. Chuwai pan. Puan. Chuwai puan. Yes. Oh my gosh, tapos yung chuwai kan is help each other. Parang malapit yung chuwai-chuwai na yan sa Chai. cha-cha-cha ng bontok Oo, yung chai nga nila is yes, chai. Oh, 'di ba? Kasi cha-cha-cha sa amin doon, 'di ba? So ayun, binadang. Ano pa ho? Sympathy. 'Yun naman ang pinaka-importante na kasi sa ating Cordillerans, makikita mo kung may problema yung tao, 'di ba? Na parang actually sa atin naman 'yun. Sa ating Pinoy, makikita mo kung may problema yung tao. So, kung may problema yung tao, dapat maging sensitive ka. Yung kung kailangan niya ng katahimikan, bigyan mo naman ng katahimikan. Huwag kang makulit. Huwag kang makulit. Oo, kasi naano ko yun sa mga ngayon kasi nasa teens na, 20s na yung mga estudyante ko. So, minsan kasi nandun na sila sa irritation areas nila. Nai-irritate na sila, lalo na pag broken-hearted yung isa. So, tatanungin mo talaga, are you broken-hearted? What did your girlfriend do to you? Mga ganon. Oo, talagang naano ako. Tapos, ayun naman, sasabihin naman yun, no, we are okay. Ganon. Diba? So, oo. Sympathy. Chismosa ako doon. Kailangan din ng pagiging chismosa daw sa mga estudyante. Kailangan talaga. Lalo doon ka na pag magiging high close. school na. Ay, actually, kahit nung elementary ko. Oo. Diba? Oo. Yun ang pinaka-importante. Diba? Kasi mga bata ngayon, mga marites din eh. Tsaka kailangan mo talaga makipag-usap sa kanila. Communication is very important din, no? Kahit sa anong level pa yan. Kasi nung nasa elementary ako, talagang very far yung mga bata. Siyempre, sanay sila sa mama. Mama first. Ganon. Tapos makichismis ka lang naman. What's your pet? Diba? Ganon, oo. Pag sa high school naman, kung ano ang makeup mo, ay, wow. Skincares, ganon. Tapos ngayon kasi usually lalaki, mga lalaki sila. So, kumusta ang girlfriend mo? Is she pretty? Mga ganong bagay, no? Kasi kailangan. Oo. Ma'am Maribel, dito nung andito ka sa kapas dito sa Pinas, nabubulol na ako, sorry po. May mga napuntahan ka ng lugar within Cordillera?
Oo, nakapunta na ako ng, actually lahat. Oh, really? Yes. Lahat ng probinsya dito sa... Cordillera. Okay, Ma'am Maribel. Magpili ho kayo ng tatlong lugar or let's say tatlong probinsya dito sa Cordillera na sobrang napamahal sa'yo. First kasi yung boardmate ko no, nasa BSU pa ako, from Apayao. Oh, Oo, dinala so niya you ako went dun. Yeah, I went to Apayao. Apayao. Tapos sabi niya, halika na. Basta, ewan ko kung bakit in-invite lang niya ako. Tapos, hindi, gusto ko lang na makita mo yung river. Yung Chico River flowing din sa... Wow! Oo. Tapos yun, ang ganda naman ng ano nila. Hindi ka nila pababayaan. Alam mo yung feeling na you're home talaga sa kanila. Very, very nice naman accommodating yung family na napuntahan ko doon. Tapos yung second is, actually, pwedeng palitan. Yeah, sure. Of course, first yung Mountain Province. Kasi from Mountain Province po ako. My father is from Busao. And Busao. Yes, my mother is from Sabangan. Yes, so, diba? Doon talaga. And doon, kasi very hot din yung welcoming gestures ng mga Mountain Province, very hot, very warm talaga, hindi lang hot. Ay, hindi lang warm, very hot talaga. Talagang, kumusta? Ano ka nga, Imay? Yung mga ganun, kahit hindi mo kakilala, talagang, oo, very nice sila. Tapos, of course, yung Apayao, and yung Abra. Bakit naman ho, yung Abra? Yung Abra kasi, yung boardmate ko rin noon, na dahil sa mga boardmate, di ba? Ang sarap maging bulakbol. Yung boardmate ko rin kasi noon is from Abra. Mm-hmm. Parang pumunta lang kami doon. Tapos, kasal ng ate niya. Sabi niya, halika na para mag-meet mo yung family ko. Kasi roommate talaga kami. Oo, yung nagdala sa akin ng Apayao is other room. Yung sa Abra, roommate talaga kami. Classmate namin ng sa BSU. Tapos yun, halika na para ma-meet mo rin yung family ko, sabi niya. So, pumunta ako doon. Hindi ko naman alam, kasal pala ng sister niya. Tapos bigla na lang akong may isong nga inayaban katap mo kwa. Kunana. Isong nga, ayun. In general, lahat ng mga Cordillerans, napaka-hospitable nila. Super, super, super din. Diba? Turista ka man or hindi, they treat you as a family. Yes. Hindi mo man kalugar yung mga andon, kahit tinawag ka lang na to visit them, the province, di ba? And they treat you as a part of the family. Yun ang pinaka maganda. Yun talagang very sa atin na kahit na yung mga kakilala ko from other provinces na gusto nila dito sa Baguio kasi nga daw very nice ang mga tao dito. You feel safe here in Baguio. Safe ba? Oo, daw. Compare naman. Oo naman. Sabi naman nila. How about the culture dito sa Cordillera? Ano ho yung mga nagustuhan mong kultura dito sa Cordillera na magiging proud of ka? Still, hindi kasi ako, actually lumaki talaga ako dito sa Baguio, pero yung, hindi naman ako, ano ba sabihin nun? Hindi ko naman naranasan ko naman yung mga cultures natin na, actually yung ano na yun? Kaya mo yan, Ma'am Maribel. Bigla kong nakalimutan, pasensya na po. Actually, still, the Binadang is still a very good culture sa atin, no? Na hindi lang sa Cordillerans natin na ibabahagi, kundi para sa to others din. And ano pa ba? I think the Inayan still. The Inayan. The Inayan still, no? And tatlo ba? Dalawa? Yes, ma'am. Dalawa or tatlo, it's okay. I think that's the most, yung dalawa na yun. Binadang at saka Inayan. Yes. Ang Inayan kasi is napaka-importante din na ituro natin sa mga bata, which is nawawala na sa generation ngayon. Talaga, ano ho ba ang Inayan? Pag tinatanong, ano ba yung Inayan? Ang daming meaning. Minsan yung mga batang, ay Inayan dito parang hindi nila alam na there is a real meaning, there's a deeper meaning behind that word, Inayan. Kasi, hamo aramid day tata, madi. Inayan. Madingag aramid ti madita Inayan. Agsublikin yam. Mga ganong bagay. Kaya dapat natin ituro sa mga generation ngayon. Kasi po, yun ang nawawala. Sa lahat ng libro, siguro, wala masyadong nababasang word na Inayan. Oo din.
yung paglabas ng mother tongue, dapat nakalagay doon yung binadang, inayan, kaasyana, yung mga ganun word. Kasi dapat yun ang dapat basahin ng mga bata. Kasi pag sa local dialect naman, alam naman na natin yun. And sana ho, sa mga nanonood dyan, sa mga manonood pa, sana ho, i-spread natin ang deeper meaning ng word na binadang, word na inayan, at saka word na kaasyana. Ayan, at marami pa yung mga traits sa mga cultures ng mga Cordillera na dapat natin ituro sa mga kabataan. Oo naman. 'Di ba? So, Ma'am Maribel, kumusta naman yung mga syempre yung gatherings niyo sa Thailand? Do you play gongs? Of course, meron tayong one set ng gong doon. Meron din tayong set ng wanos and baag doon. Wow! Ay, meron din tayong, meron Ginagamit, tapis and, yes po, ginagamit po. At kung may even sa mga sa big festival ng Thai and Filipino community, highlighted po ang Cordillerans dahil lang po dahil po sa ating gongs and sa pagsasayaw. Bonggang-bongga po tayo doon. Pag may dumarating din ng mga government officials from the Philippines, invited po talaga ang dancers ng Cordillerans. Wow! Kasali ho ba kayo doon? Taga-picture lang po. Pero congratulations sa mga group of Cordillerans na tumutugtog ng gangsa, 'di ba? At saka sa mga dancers natin, 'di ba? 'Yun ang pinaka-important. Congratulations kasi hindi ho kayo nahihiyang ipakita ang ating kultura. Yes, kahit nakabahag po sila, bonggang-bongga pa rin po. 'Di ba? Hindi po sila nag-brief. Ayun. Yun daw ang authentic na pagsuot ng bahag, no? Yung mga ganito, Ma'am Maribel, nakikita rin ho ba? Actually, walang ganyan. Ay, meron siguro. May mga, hindi na ganun karami. Kasi may ganito rin yung ang Thai. Oh! Sa northern. Really? Parang magkalapit lang Magkalapit. Kasi may mga, parang sila rin ang igorot, yung mga nasa Chiang Rai. Sa mountainous area din. Wow. Diba? And don't you know that this one, we call this one in Bontoc, Falaka. And next episode, pag-usapan ko ano ba yung nito. Basta ang alam ko lang is Falaka. O, kailangan mo i-explain yan sa next. Oo, kailangan natin i-explain kasi I myself, marami pa akong dapat matutunan when it comes to culture, yung mga kagamitan din ng mga igorots. Yes. Ayan, so marami pa ho tayong pag-uusapan sa susunod na episode. And of course, sa mga OFWs dyan, sa mga teachers na nandyan sa abroad and other countries, sana ho, pagpatuloy nyo lang ang ating binadang, ang ating ugaling inayan, ang ating kaugaliang kaasyana, no? Kasi ho, ito po ang pinaka main culture ng ating Cordillera, ng ating region, no? Dapat nating maging proud of at ipakita sa lahat ng mundo. Sa buong mundo, di ba? Oo. So, Ma'am Maribel, ano mong message nyo sa ating mga tagapanood at sa mga manunood pa lamang ho? Lalo na yung mga teachers in Thailand, teachers all over the world, and sa lahat ng mga igorot teachers. Sa lahat ng mga igorot teachers sa lahat ng dako ng mundo. Congratulations sa ating lahat. We made it this far. Pero sa mga aspiring to go abroad pa kasi may mga nagchat-chat sa akin na parang medyo masakit ang loob. Again po, inuulit ko, working overseas is not a dream come true. Hindi po madali ang magtrabaho sa overseas. Kaya you have to find your way out. Or you have to find your way here first bago ka pumunta. Kung nasa DepEd ka na, dito ka na. Kasi pag nag-retire ka doon, wala na talaga. And also sa mga other workers pa, other OFWs, mabuhay tayong lahat. Wow! Mabuhay ang mga guro!
Mabuhay ang mga Cordilleran teachers. Yes. Mabuhay ang mga Filipino teachers all over the world. And ayan, once again, maraming salamat po sa panunood at sa mga manunood pa lamang. Ayan. Sa susunod, ito po ang Ifon Talk. Bye!